Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Source of One Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion natin ngayong araw ng Sabat, kung saan lahat tayo ay nakakomit na magpahinga. Hindi lang commit, kundi bilang pagsunod sa utos ng Panginoon na tayo ay magpahinga. At kagaya din, siya po ay may paanyaya sa atin. Sabi niya, sabi ng Panginoong Yeshua, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at magpahinga. At bibigyan ko kayo ng kapahingan, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpangan ninyo ang kapahingan ng inyong kaluluwa. At alam po ba natin na sa Torah portion natin ngayon, ay tututok po tayo sa mga karakter ng mga bida o kahit yung mga bida, kontrabida, all the characters na nakapaloob sa Torah portion natin na may pamagat na Vayira, na ang ibig sabihin ay at siya ay nagpakita and he appeared sa Genesis chapter 18 verse 1 to chapter 22 verse 20, 24. Okay. At patuloy po nating namnamin yung mga mensahe na ihatid sa atin ni Brother Richard. At ganun din po, tayo po ay nasa ah, yung verse po natin na pamagat na bayira ay halo po sa unang verse ng chapter 18 na kung saan ito po ay mababasa natin. Sabi dito, at nagpakita ang Panginoon sa may puno ng insina o oaks sa Mamre habang siya ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda habang ang panahon ay mainit. So medyo napansin ko po dito yung panahon na mainit, parang summer, no? So the Lord appeared to Abraham by the oaks of Mamre as he sat in the entrance of his tent while the day was growing hot. Ang mga pangyayaring naganap sa portion natin ngayon ay mag-uumpisa sa tatlong bisita ni Abraham at ang na may dalang pangako sa kanya at kay Sarah. At ganun din po ay ihayag din ni Brother Richard ang mabubuting gawain at karakter ng mga taong nakapaloob sa istorya. At meron din tayong mga katanungan dito na minsan madalas na ginagamit ng mga pilosopo o ng mga hindi naniniwala sa Biblia o ng mga usually mga hindi naniniwala sa Panginoon. Ito yung madalas na tinatanong nila. Tingnan natin kung paano ito ipapaliwanag sa atin ni Brother Richard. Hindi ko rin may mention pero mamaya ito po ay madadaanan natin. Okay, ako po yung likod Sister Debbie Farwello with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom Sister Deb. Shabbat Shalom, Brother Richard. So bago po tayo mag-umpisa, halinin natin si Brother Richard para sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin na muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng radyo. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang radio station ng Wow Smile Radio na nagbibigay sa amin ng patuloy ng opportunity na makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng pag, ah, ah, sa radyo na pag-usapan ng Torah, ang inyong parsya, ang inyong mga kautusan. Nawa Panginoon ay makarating ang inyong mensahe sa mga pusong uhaw, mga pusong naghahanap ng katotohanan. At pagpalain niyo po ang inyong salita na ito po ay manatili sa puso ng inyong mga butihing servants, Panginoon, na ito ay lumago at yumabong at magbigay ng magagandang bunga na magbibigay ng kaluguran sa inyo, Panginoon. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, Parsha Bayira. Yan ang ibig sabihin na nagpakita ang Panginoon kay Abraham, ano? Ito yung known yung tatlong visitor ni Abraham, ano? So, maraming nangyayari rito. A quick recap, no, bago natin pag-usapan yung mga personalities at mga sitwasyon dito ay isa dito sa mga nangyari rito ay may bisita ang Panginoon, si Abraham. Binisita ng Panginoon
At dito nga in-announce din na si Abraham at si Sarah ay magkakaroon ng anak Mm. 1 year after, no? Tapos dito rin negosyasyon si Abraham sa Panginoon na kung maaari ay kung may 50 o 45 o 30 hanggang 10 na tao Mm. sa Sodom and Gomorrah baka pwedeng i-spare, ano? At dito rin makikita natin ang kabutihang loob ni Lot na pinatuloy niya yung dalawang anghel na actually isa ron ay Panginoon. At dito rin yung pagka-distract, yung pagkasira ng Sodom and Gomorrah, no? So ito yung mga bagay-bagay na pag-uusapan natin. Ang coverage nito is ay Genesis 18:1 hanggang Genesis 22:24, no? So ito yung mga kumbaga mga ah, passages na kung saan ay dito mapapag-usapan yung mga um, nangyari, no? So, ang mga personality rito na makikita natin, ano, ay of course si Abraham, no? Si Abraham, nakita niya ang Panginoon na dumating, ano. Tapos siya ay pinatuloy niya kagad. So, makikita natin, syempre, Panginoon yun. Maski sino naman ay tatanggapin, di ba? Pero ganito po kasi yun. Unang-una, makikita natin kung anong reason ng Panginoon pagpunta, no? Sa theology ng mga Hudyo, ng mga Hebrew, ang Panginoon dumadalaw yung tinatawag na yung day of visitation. Normally, either judgment or Mm. reward. Dalawa lang yan eh. So, ngayon, sabi ng Panginoon, kung mababasa natin dito sa passage na to, sabi niya, pupuntahan niya ang Sodom and Gomorrah dahil marami siyang naririnig na reklamo. Gusto niya makita in person. Ang ibig ba sabihin Mm. nito, hindi alam ng Panginoon. Alam niya, nakikita niya lahat. Pero ang gusto niya, hindi lang yung by knowledge, by vision niya Mm. nakikita. Gusto niya maranasan talaga pupunta siya ron. Kung talagang totoo ang sumbong. Kasi may mga watchers na nagsusumbong eh. Maliban sa alam pa Mm. niya, nakikita niya lahat ng nangyayari. Alam din niya yon, no? Pero dahil ang Panginoon ay hindi basta-basta naniniwala sa sumbong, hindi rin siya Mm. naniniwala. Gusto niya maranasan talaga paano ba itrato ng mga tao ang situation. So, Mm. isa rin sa pinuntahan niya mismo sa Abraham. Kung talagang si Abraham ay talagang tumutulong, nagpapakain, ayon po sa ancient text, no? Mga kapatid, mga kaibigan, si Abraham daw ay nagsiset up lagi ng tent kasi nga disyerto yan, ano? So, kapag ka Shabbat or feast, ay ang ginagawa niya, hindi na siya nagtatrabaho kasi nga hindi siya nagtatrabaho pag Shabbat or pag feast, ay pag may mga dumadaan na tao, ay pinapakain niya. Binibigyan niya ng Mm. inumin, pinatutuloy niya. So, hindi sa kanya abnormal yung may bisita dadaan. Sabi- Lagi niyang Normal sa kanya yon. normal sa kanya yon. Laging pinapupunta niya talaga Meron siya nakalaan. Oh. na talagang meron siyang nagsiset up siya ng tent sa certain days. Siyempre, yung ibang araw nagtatrabaho siya. Pero kapag Shabbat o kapag feast, ay nagsiset up siya. Yun ang time na Mm. gumagawa siya ng kabutihan. No? So, ayon sa ancient text, ganun ang ginagawa ni Abraham. Siya ay tumutulong sa mga tao. At ang ginagawa pa nga niya, isang reason ko bakit niya naimbita para maituro niya ang Torah. Tinuturo niya. Mm. So pinakakain niya, pinainom niya. Kaya mabait sa kanya yung mga tao doon. Kilalang kilala si Abraham. Kaya kung makikita natin, pag binasa natin ang buhay niya, napaka ano sa kanya ng mga tao. Nung namatay si Sarah, ibinibigay na lang sa kanya yung lote. Sobrang bait mo sa amin. Ibibigay na lang namin sa... Hindi, ayoko. Sabi niya, babayaran ko talaga yan. So,
Um, Hindi rin siya mapagsamantala. He'd rather give, magbibigay siya kaysa sa magtitake, no? Nung last Mm. time, pinag-usapan natin na hindi siya tumanggap ng galing sa Sodom and Gomorrah, di ba? Yung nung niligtas niya Mm. ang king ng Sodom and Gomorrah, pati si Lot. Well, niligtas niya si Lot na nadamay lang yung mga hari ng Sodom and Gomorrah. Binibigyan nila ng pera si Abraham, sabi niya, hindi ako kukuha niyan. Baka sabihin niyo pa, pinayaman niyo pa ako. Kaya mayaman na si Abraham eh. So ngayon, ang vision ni Abraham ay tumutulong sa kapwa. Pakakainin niya, binibigyan niya ng pagkain and everything. Ngayon, in contrast, yung Sodom and Gomorrah, no? Pero Mm. bago tayo doon dumating, so tiningnan ng Panginoon, totoo ba ito? Gusto niyang maranasan eh. Ganun po ang yung tinatawag na day of visitation. Kaya nga sabi ng Panginoon, um, sa Matthew 25:31 to 46, sabi niya, yung hinati niya ang kanyang flock. Sa right side ang mga sheep, sa left side ang mga goats. Sabi niya sa right side niya, kayong mga tupa, kayo dito kayo, pumasok kayo sa kaharian ng aking ama. Dahil nung ako'y nagugutom, pinakain niyo ako. Nung ako'y nauuhaw, binigyan niyo akong tubig. Nung ako'y hubad, binigyan niyo akong damit. Nung ako'y dayo, Mm. yung pinatuloy. Nung may sakit, saka nakakulong, ako'y iyong dinalaw. Sabi ng mga ano, bakit kailan naman namin ginawa sa iyan? Sabi niya, kapag ginawa mo ito sa isa sa mga kapatid ko, sa mga kamag-anak ko, to my brethren, you did it to me, sabi niya. So, kapag ka nagbibigay tayo ng mabuting gawa sa kapwa, may one time, kung talagang consistent natin ginagawa yan, it's either ang angel ng Panginoon ang mabibigyan natin o ang Panginoon mismo. Kasi talagang Mm. may time na nag-a-appear sila, talagang chichiking ka kung talagang totoo nga. So si Abraham, dahil consistent siya, nung pagdating ng day of visitation, eh, Mm. pasok sa banga talaga. Shoot na shoot. Kaya sabi niya, si Abraham hindi siya madamot. So hindi rin pinagdamot sa kanya ang blessing na gusto niya, yung anak niya kay Sarah. May anak na Mm. siya kay Ismael eh. Pero gusto niya magkaanak talaga siya kay Sarah kasi si Sarah ang mahal niyang asawa. Um, Ngayon ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon, hindi ko na itatago kay Abraham kung anong gagawin ko. Kasi alam ko na si Abraham ay tuturuan niya ang kanyang mga anak na sumunod sa palatuntunan sa Torah. Mm. Kaya ito sa greatest commandments isa sa utos sa atin yan eh. And you shall teach them, you shall teach your children diligently when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, when you arise. Talagang Mm. dapat tuturuan daw natin ang mga anak natin ng Torah. Mm. Hindi natin. Kaya, Tapos, Brad, may nabanggit ka, yung nabanggit gaya ng nabanggit mo kanina, yung pagiging ready palagi ni Abraham sa yeah. pagtulong sa kapwa. Ito Mm. yung binanggit din ni Yeshua tungkol sa mga ginawa niyong ganitong mga kabutihan ginawa niyo sa inyong kapwa ay Oo. ginawa niyo na sa akin. Yan. Oo. So, dito Nasa makikita Matthew natin 25. consistent Oo. ang teaching ng Panginoong Yeshua sa Torah. Yeah, no. Tapos dito, ano, sabi nga ng, ano, kaya sabi ng Panginoong Yeshua, kung kiniklaim mo na anak kayo ni Abraham, dapat ginagawa nyo kung anong ginagawa ni Abraham. Yun yun, ano. Mm. So si Abraham ay matulungin, si Abraham ay napakabuting tao. Maraming bagay. Ano. May iko-contrast natin yan maya-maya sa Sodom and Gomorrah. Okay? Mamaya sasabihin ko kung ano talagang kasi pag sinabing Sodom and Gomorrah, ang unang isip ng mga tao, mga bakla ito, mga sexual immoral. Kaya nga, yung LGBTQ. sodomy ay ano yan, Oh, yan yung term doon galing. lalaki sa lalaki, no? Um, Mm. Galing yan. Pero in as much as meron siguro nun, maari, malaking chance. Pero hindi pa rin yun ang main issue sa Sodom and Gomorrah, no? At yan ay babanggitin Mm. natin later. Ngayon, itong ito Sister Deb, gusto ko lang banggitin ito kasi nung Mm. pumunta na nga sila sa tatlong bisita eh.
Ngayon, may Mm. dalawang umalis, may naiwan na isa. Yung isang naiwan, yun yung Panginoon. Pero dun sa dalawa na umalis, yung nagbow si Lot, tinanggap Mm. yung worship. So isa rin doon yun. Ando doon din yung Panginoon. Pero mapapansin natin kung sino ang naiwan kay Abraham. Matagal na natin ito pinag-uusapan, Sister Deb, na ang Panginoong Yeshua, Mm. ang karakter niya, lagi siya nagtatanong. Lagi siya nagtatanong. So, nung unang tatlo Mm. sila, may nagtatanong. Kahit alam niya ang sagot. O kahit alam niya sagot eh. 'Di ba? Mula pa kay Adam 'yan, kay Mm. Cain. Bakit malungkot ka? Sabi niya. Kay Adam, Adam, where are you? 'Di ba? Ganon. Dito, Mm. nung dumating yung tatlo, ang sabi nung isa, nasaan si Sarah? Nagtanong eh. So, ang nagtatanong si Yeshua lagi yan. Okay? Tapos sabi niya, bakit siya tumawa? Ba't siya tumawa? Mm. Nagtatanong, alam naman niya ang sagot, pero dito po mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoong Yeshua ay nagpapakilala kung sino siya. Nakikita natin dito. Ngayon, nung umalis yung dalawa, may naiwan na isa. Yung isa hindi nagtatanong, Sister Deb. Mm. Si Abraham yung nagsabi, Panginoon, kayo ang judge ng heaven and earth, ganun. Pag mayroon bang 50 na na tao ron, idadamay nyo ba? Ipaparusahan nyo rin? Sabi niya, pag may nakita akong 50, di ba? Hindi ko paparusahan. Kung si Yeshua yun, bakit may 50 ba doon? Yan, tatanungin niya. Pero anyway, lagi siya nagtatanong, no? So hanggang 45, 40, 30, 30, 20, hanggang 10. Meron lang akong gustong i-point out dito, no? Nung sinira ng Panginoon, by the way, bago yan, ano? Yung 10 ay nagre-represent ng minyan. Yan ang base ng isang congregation. Kailangan may 10 good men ka. Okay? And good Pag may man. 10 good men ka, hindi sisirain ng Panginoon yung ano mo, yung kung ano man yung meron ka, di ba? Meron Either siyang plano. city or yung country or even the world. Manonotice po natin ito na nung sinira ng Panginoon ang mundo sa panahon ni Noah, 8 tao lang ang righteous. Hindi 10, hindi Mm. umabot ng 10. Di ba? Si Noah Mm. sa kanyang asawa, dalawa. Si Noah may 3 anak na may mga asawa. So, 6 saka dalawa, 8. Kapos ng 10. So, anong ibig sabihin nito? Ang congregation, ang 10 good men, ang 10 minyan o 10 good men, sila yung preservative ng lugar, ng congregation, ng city, even ng mundo. So, sila yung salt of the earth. Yan, no, sila yung preservative. Ngayon, Kasi sa Sodom and preservative Gomorrah ang naman, salt. sa Sodom and Gomorrah, supposedly 8 lang din eh. Di ba? Well, actually no. 6 lang. Hindi umabot na 10 kasi si Lot tsaka yung asawa niya, yung dalawang daughter niya, tsaka yung mga ano nila, yung mga Mm. boyfriend, mga ano, yung betrothed sila. Asa-asawa. Hindi, Mm. betrothed pa lang, yung engaged. Pero Mm. righteous din Okay. yon. Kaya lang namatay sila kasi hindi sila naniwala sa warning. Okay? Mm. So, 6 lang. Kaya sabi ng Panginoon, kapag Mm. kita ko 10, hindi ko Mm. sisirain ng Sodom and Gomorrah. 6 lang. Tapos hindi pa naniwala yung dalawa. 4 na lang. Bumalik pa yung isa, nag-backslide pa, 3 na lang tuloy. Di ano. Ngayon, si Lot, mga kapatid, mga kaibigan, ay nung lagi siyang nag-aabang din, katulad ni Abraham, nag-aabang din siya Mm. sa city gate kapag ah, feast or Sabbath or whatever. At kumukuha siya ng isang visitor o isang stranger man lang na maililigtas niya sa mga tao ng Sodom and Gomorrah, no? Kasi dito sa Sodom and Gomorrah, katulad ng nabanggit ko nga kanina, na hindi yung in as much as hindi ang pinaparusahan ng Panginoon at kinukondem niya ang mga illegal na relationship. Let's put it that way, no? Lalaki sa lalaki, babae sa babae, o hindi mag-asawa, yung mga ganun, ano? Basta illicit na sexual relationship.
anak sa tatay, nanay sa anak, Mm. sa apo o sa magkapatid. Basta illicit or illegal or hindi lawful. Ayaw ng Panginoon. Lawful. Pero, Oo. pero meron pang mas matindi na ikinagagalit ng Panginoon. Yun yung injustice. No? Ngayon gustong banggitin dito kung ano yung mga record ng Sodom and Gomorrah na na-mention sa mga ancient books, sa mga ancient texts, no? Ang meron silang sukatan na bed sa ano, sa Sodom and Gomorrah na kapag may dumating doon, pipilitin nila na ihiga. Ngayon kapag yung tao ay maliit, mas mahaba yung yung bed, i-stretch nila hanggang maputol. Kapag naman matangkad lampas sa bed, pipilitin lang i-compress hanggang magka ano-ano yung tao. So, yan yung isa, no? Nabanggit yan sa mga sa Jasher, nabanggit din yan sa yung mga Talmud, no? Tapos meron Mm. silang batas na laban sa kawang gawa. Isipin mo may batas sila laban sa kawang gawa. Hindi ako sure, Sister Deb, no? Kung implemented pa dyan sa Pilipinas yung bawal kang maglimos. Bawal kang magbigay. Ah, Yung may batas. May may batas batas na na, bawal, ano? lalo na sa mga bata, bawal maglimos sa mga bata. Yun nga eh. At meron din ang Sodom and Gomorrah niyan. Anti-charity law. Na hindi ka Mm. pwedeng magbigay ng pagkain o pera o anything sa mga mahihirap. Bawal. Tama. Yun. Mm. Meron silang batas na ganun. Makikita natin yan sa Book of Joshua chapter 19 verse 8 to 14. Ano? Tapos, dito, sa Sodom and Gomorrah, kapag ikaw, albawa, ikaw ay nasaktan o nabangga ka o na may napaaway ka na pinalo ka ng taga Sodom o ng taga Gomorrah, bisita ka, ikaw pa yung parurusahan. May ganyan din sa Mm. Saudi yata eh. Parang ganun. Pag nabangga ka ng So, taga Saudi, mas malupit sa stranger at mga dayo. yan, oh. Pero Yan, kontra siya sa utos ng Panginoon. correct. Oh, so, anyway, so meron silang ganun, ano. Tapos meron pa silang law na bawal ang maging maawain. Ah, Mm. so kapag ka nagmaaw nag yung may isa pa lang anak pa ito si Lot, ano na Mm. na pinatay ng taga Sodom kasi meron siyang binigyan na nagugutom na tao. Sinunog Mm. siya sa City Square. Bawal bawal maging maawain. Kailangan matigas puso mo. Pusong bato ka. Ganun ang ano, no? Mm. Oh, ibang level ang ano nila eh, ang kanilang batas eh. Tapos kapag ikaw ay napaaway, halimbawa merong account si Elisher na Mm. servant ni Abraham na pinalo siya ng bato sa Mm. taga Sodom. Wala lang. Pinalo lang siya, naduguan siya ngayon. Ngayon, di kinuha sila, dala sila sa court, pinagbabayad siya ng judge dahil nag-spill daw siya ng blood niya sa lupa. O di warrior si Eliezer, di ang ginulpi niya yung judge. Nakataka siya. Pero imaginein mo ganun ang gustong mangyari. Yung, ikaw na yung nasaktan, ikaw pa yung magbabayad. Meron din silang yung mga travelers, ano? Um, Pagka may pumunta nga doon, inaano nila, binubudol nila yung iniuna, mabait sila, ganon. Tapos, Mga ini-scam nila, scammer. parang, oh, dito ka sa amin, Oh, ganun, noon pala may kakainin ka mga namin, scammer na. ganon. Tapos, oh, mag-invest ka, ito, mag-trade tayo. Basta Mm. katapos-tapusan, ay aalis ito na luhaan Ubos ang, na guilty pa siya. Siya pa ngayon na may kasalanan. Dumating siya ng maayos ang buhay niya. Marami siyang pera, marami siyang goods kasi ano siya eh, trader. Pag uwi niya, mm. wala na siyang pera, wala siyang pagkain at feeling guilty pa siya kasi inano pa siya yung parang inaano. Ganun kalupit itong mga taga Sodom, ano.
Meron din silang batas laban sa pagtulong sa mahirap. Kapag ka tumulong ka Mm. sa mahirap, pinakita nila pinakain mo, susunugin ka. Bawal daw 'yon, bawal ang umano sa mahirap, no? Um, Marami pang iba, no? Yung ano nila, yung pride nila and everything. So, yun ang reason kung bakit ang Sodom and Gomorrah talagang malala. So, ang ginawa ng Panginoon, sige nga, puntahan ko nga talaga. So, ngayon, pagpunta niya, dumating si Lot. Sabi nila, daan muna kayo sa ano, ito, sinamba niya sa akin. Ganun. Parang di, tutuloy muna kami. Kunwari, pakipot pa yung dalawa, no? Hindi, please, ganun. Kasi alam niya, madadali siya ron ng ibang taga Sodom and Gomorrah. Mm. Pero hindi niya alam ang angel yon. Actually, isa doon, Panginoon. So, anyway, pumasok sila ron. Ngayon, eto na, nalaman ngayon ng mga taga Sodom, ano, may bisita kayo, kakikilalanin namin. Ganito po yun, ano? Ang isip ng iba, pag sinabing kilalanin, it pertains sexually. Yes and no. Mm. Yes and no yan. Maybe yes, maybe no. Pero normally, base na rin sa record, na ang ginagawa nga nila pag may dayo, kinakaibigan nila, inaalagaan nila. Mm. They come to know them, tapos, anong meron ka dyan? Ano, mag-trading tayo, gano'n. Gusto nilang makuha lahat ng ano. It's not necessarily na yung ah, magkakaroon ng ano ng yung kabaklan or whatever it is, no. So Mm. kaya si Lot sabi niya, wag naman kayong ganon. Kung gusto niyo, gawin niyo kung ano gusto niyo sa mga anak ko. So ngayon dito, parang kinokondem o ginajudge si Lot na ano Mm. yan ibibigay mo, di ba? Pero ang Oo hindi nga. kasi nakikita ng mga tao na willing si Lot na I-sacrifice. para sa kanyang sarili. Wag lang yung wag lang yung iba. Mm. Baling siya na pamilya niya, wag lang yung iba. Ganun si So, Abraham, willing, ganun si willing siyang mawalan ng mahal willing sa siya buhay. mawalan for the sake na ang iba ay makaligtas. Pero ang iba ginajudge ano. So, Mm. kasi iba ang mindset. Poprotektahan ko mga anak ko, bahala So, yan. Yeah? pasok din dito yung sinabi ng Panginoong Yeshua na whoever loves his mother, father, daughter Yan. More than is not me worthy is of not me. worthy of me Yeah. there. Oh, So, yun. kilala ni Lot yung bisita niya. Yan, Hindi no. na as angel, Oh, kundi yeah. Lord. So, diyan natin makikita, no, yung mga karakter ng mga tao. Ngayon, again, in contrast kay Abraham, tsaka kay Sodom and Gomorrah, makikita natin si Abraham ay nasa kabilang side. Napakabuti niya, Mm. papagbigay siya. Ang yaman-yaman niya, nakatira siya. Ang humble-humble niya, nakatira lang siya sa tent. Pinapakain Mm. niya yung mga tao, binibigyan niya ng damit, tinuturuan niya ng law, mapagpasensya siya. Lahat ng ano. Kaya, nung dumalaw ang Panginoon, consistent siya eh. Ito, mga kapatid, mga kaibigan, ano, gusto kong i-emphasize between yung consistency tsaka sa yung motivation. Ha? Yung motivation kasi pag nakarinig tayo ng message or nakarinig tayo na ano maganda, gaganahan tayo, gagawin natin. Tapos nawawala ulit. Tapos nakarinig ulit tayo ng Mm. message. Sige, bibigay tayo ulit. Tapos mawawala ulit. Ganon. Yung consistency, yung discipline, maski makarinig ka hindi or motivated ka o hindi, ginagawa mo kasi yun ka eh. Kaya yung mga tao, Mm. nung sinabihan sila ng Panginoong Yeshua, dito kayo sa kanang kamay ko, pumasok kayo sa karya ng aking ama. Kasi nung ako'y nagugutom, nung ako'y nauuhaw, binigyan niyo ako, nung ako'y hubad, binigyan niyo ako damit. Hindi na nga nila alam kung kailan namin ginawa sa iyan. Kasi Mm. sa sobrang normal sa kanila, hindi na nila matandaan kasi hindi nila kinakount yun eh. Hindi. So, lahat yun, Brad, nagpapakita nagpapatunay na nakikita ng Panginoon yung lahat ng mabubuti nating gawa Yan, at no. na-appreciate. Kaya minamahal ng Panginoon si Abraham eh. Mahal niya si Abraham, mahal niya si Lot. Kasi si Lot, yung mga Moabites,
sa mga Ammonites, anak ni Lot yun eh. Sa anak nga lang niya, pero hindi naman niya kasalanan kasi nga, yung mga anak naman niya, akala niya end of the world na. Alam nila yung Mm. kwento ng ano eh, alam nila yung kwento ng flood eh. Wala nang tao ito, alam din nila, ito mabanggit ko na rin, yung prophecy na gugunawin ng mundo by fire. Nasa prophecy rin ni Enoch yan. Nasa prophecy ni Enoch Mm. na gugunawin by flood, Yung sa then by last day. fire. Binanggit din ito ni Peter, no? Sa Second Peter. Pero ang point dito, syempre alam nila yung kwento. Kasi mga righteous itong mga ano, hindi sila masasamang tao itong mga babaeng ito. Hindi sila mga manyak na minamanyak nila pinagnasaan ng tatay nila. Hindi ganon. So we have to understand na wala silang in the limitation ng alam nila. Um, Oo. matanda na yung tatay nila, nag-end of the world na, Alam nila na buhay tayo. saka kulang sila sa info O wala sila, dahil walang alam akala eh. nila Pero nasunog. bumaw ang mundo. O akala nila Ang alam nabunaw nila ng sila mundo na kasi alam nila natitirang by tao. fire eh. Wala nang tao, Oo. ilang taon na wala silang nakikita. Wala na. So, Tapos matanda na yung tatay natin, kailangan may mag-multiply ulit ang tao. ma-produce. Oo. Reproduce. Wala silang alam-alam eh. Hindi nila alam eh. Ikaw ba naman, ulanin ka ng fire eh. Di ba? Yung known world mo, inulan ng fire, tapos nakaligtas Akala kayo. mo naubos ang tao. Akala mo, wala na. Di ba? Naubos sila. So, pero ganun pa man, mga Moabites, Ammonites, remember, Amo na si Ruth ay galing sa Moabite. Moab. Oo. Moabite si Ruth. Si Ruth po ay lola ni King David. Lola sa tuhod. Okay? So ang linya ng Panginoong Yeshua galing din kay Ruth, galing sa Moabite, na galing din kay Lot. Okay? So bumabalik lang din, nag-deviate ng konti lang ano. So we have to understand itong mga situation na to. So anyway, pag-usapan din natin yung ibang mga karakter, no? So nakita natin na sa Abraham, kaya mahal na mahal siya ng Panginoon kasi consistent siya. Sabi sa ancient text, pinapakain niya yung mga mahihirap, yung mga travelers, pinatutuloy niya, binibigyan niya yung mga uhaw ng maiinom, yung mga gutom, pinapakain niya. To the point nga na binabayaran pa niya yung tao, binibigyan pa niya ng ano kung walang-wala talaga. At Oo. tapos tinuturuan niya ng Torah. Kaya yung ito mga kapatid, mga kaibigan, yung Law of Hammurabi ay very similar sa Torah. Hammurabi, yes. Very similar. Kaya ang sabi nila is ay nauna pa nga ang Hammurabi kaysa sa Torah kinopya pero baliktad. Kasi si Hammurabi, Mm. iyan yung time ni Abraham. So Mm. maaaring ito si Hammurabi dumaan, napakain, nagkaroon siya ng interaction kay Abraham, natuto siya kay Abraham, dala-dala niya yung law na yon. Isinulat niya ngayon. Yun ang ginamit niya sa North, no? Kaya ano niya during that time. So ganito mag-evangelize si Abraham, hindi yung uh, yung mga parang pray to receive, mga ganun, hindi ganun ano. So more on, Yung medyo medyo hindi yung parang punta ka sa simbahan manipulation. namin, hindi ganun ano. Oo, Ang punta ka kanya, sa impyerno, oh, hindi ka siya naniwala. ang tinuturo niya paano maging mabuting tao in the Yes, context para ng gumawa Torah. ng mabuti. Yung context ng Mm. Torah, hindi yung basta mabuti kang tao, kaninong basis. Tapos, Diba? Brad, may napansin pa ako, halos sa lahat ng bansa sa buong mundo, nakikita mo na may mga practices as culture sila na galing sa Torah. Yan. So, Yeah. ibig sabihin na spread siya. Mhm. So ito naman, tingnan naman natin si Sarah. Si Sarah, ang nakikita lang kasi natin, yan, tumawa siya, wala siyang tiwala sa Panginoon. Ito si Abraham tumawa rin before that sa Genesis 15. Bakit hindi kinagalitan ng Panginoon? Kaya nga ang Yitzhak meaning natawa, tumawa or natuwa or ano. Basta, Ang Isaac means parang parang natawa. natawa. Or parang Natuwa. Pwedeng actually natuwa, more on natuwa. parang na-amuse. Parang parang Mm. hindi ka makapaniwala na tawa, yun ang ibig sabihin. Mm. So, anyways, si Abraham tumawa rin pero bakit hindi siya question? Si Sarah, ang problema lang kasi, kausap ni Abraham, sabi niya bakit tumawa si Sarah? Dito pinapakita lang kung sino ang nagsasalita.
Tapos nag-deny siya, siyempre takot siya kay Abraham eh. Sabi niya, hindi ako tumawa. Yung tumawa ka eh. Pero sa loob lang niya yun. Wala, yun ang Oo. napakita Pwede ka lang. pala tawa sa Oo, loob. pero tumawa ka. Pinoint out lang ng Panginoon pero hindi siya sinabihan na makasalanan ka, nagsinungaling ka. Hindi ganon. Kasi nga, Oo, bakit mo ako tinatawanan? oh, mabilis lang talaga ang tao mag-judge, no? Malipabilis lang. Pero since hindi siya ginudge Ano, ng parang Panginoon, may konting duda na uh, mangyari kaya yun. si Abraham din, gumanon din eh. Eh bakit hindi Oo. inano sa kanya, di ba? Oo, Pero, kahit sino nga, maintindihan natin kasi pareho oo, na silang matanda. yan, oo. Tapos, pero tingnan natin kung anong klaseng tao ito si Sarah. Nung pinili niya, siyempre pumili siya ng magandang, ng maayos, maganda, na mabuting tao, na magdadala ng, yung surrogate mother, magdadala ng anak ni Abraham. Marami mga surrogate mother kaya, bakit hindi kinokondem yun eh? Bakit si Sarah, sa Hagar kinokondem? Anyways, pero nung nabuntis si Hagar, nag-iba ang kanyang anyo, nag-iba ang kanyang ano, kinukutyanan niya si Sarah. Ngayon si Oo. Sarah, may Taas authority na siya, ng tingin niya. o may Oo. authority siya na palayasin, lumayas ka, di ba? Or ano, pero hindi, nagsumbong siya kay Abraham. Sabi niya, tingnan mo itong servant mo, itong ano mo, sabi niya, ah, kinukutya ako. Sabi niya, di gawin mo kung anong gusto mo. Di pinaalis. Pero makikita natin dito na nung nag-appear ang angel kay Hagar, hindi niya sinabi na pagpasensyahan mo na lang si Sarah ha. Kasi ganun eh. Mm. Ikaw na lang magpapasensya. Ang sinabihan siya, bumalik ka dun kay Sarah at isubject mo ang sarili mo sa kanya kasi mali ka. Pakumbaba. Pakumbaba Magpakumbaba ka, siya. ikaw mali eh. Kaya ka pinalayas eh. Dahil ang yabang mo eh. Pinabalik, hindi niya sinabihan ng angel, sabi sana ng angel, alam mo, ikaw yung nakakaunawa, ikaw na lang umintindi, bumalik ka na lang doon. Unawain mo na. Siyempre, matanda na yun, tsaka, So, di ba? sinabi agad ko ano yung fault Hindi niya. sinabi ng angel yun. Ang sinabi ng angel, Wala nang pasikot-sikot. bumalik ka ron kay Sarah at isubject mo sarili mo. Siya pa ang Mm. pinagalitan eh. Balik. Oh. Ngayon makikita natin si Sarah rito na napakabuting loob. Bumalik itong servant niya ng ngungutya, tinanggap niya. Hindi niya sinabi, Mm. huwag mo na ako kukutyain ha. Ganon kabait si Sarah. Ganon kabait siya. So, ito na yung kalaban niya, number one niyang kalaban, competition niya and everything. Pero tinanggap pa rin niya na buong puso kasi napakabuting tao nga. Napakabuting tao nitong mga taong ito. So, nung bumalik, ayun na, kahit doon niya siya eh. Pero hands-on pa rin siya, siya pa rin nag-prepare, di ba? Talagang Mm. ano siya, tapos subject siya kay Abraham, hindi siya mayabang na doon niya ako yung, silang pinakamayaman sa lugar na yun eh. Siyempre pag, di ba, kita Mm. naman ang mga first lady, mayayabang din, di ba? Yung mga Mm. halos ano rin sila, di ba? Mga queen, mga gano'n, di ba? So, pero si Sarah hindi gano'n, low profile. Napaka low profile niya, no? So yan si Sarah. Ngayon si Ismael, eh, anak ni ano yan, ni Abraham, pero may kakulitan din, no? Kaya later on napalayas din sila dahil ginagawang target practice si Isaac, no? Si Lot, yan na, napag-usapan na natin na mabait din si Lot. Kasi um, lumaki siya kay Abraham o nakasama niya sa Abraham, no? Yung wife ni Lot supposedly mabait din. Ang problema, bumalik siya sa Sodom and Gomorrah kasi hindi niya maiwanan. Ang sabi doon sa ano, sa Bible, lumingon. Pero ang Hebrew word actually is bumalik. Meron siguro siyang naiwanan na gusto niyang balikan. Kumbaga may nasusunog na yung ano, nasusunog na eh. So gusto niyang balikan yung ano, yung may gusto siyang balikan. Ngayon tinamaan ngayon siya ng mga meteorite na sulfur. Kaya nasunog siya. Naging ano, sa sobrang yung extreme heat ng sulfur, burning sulfur, hindi, parang ang katawan ng tao ay parang plastic na parang natunaw kaagad na parang salt. Ganun ang parang hindi salt na
ano yan, ang isip natin na salt parang ano parang yung table salt na mabuhaghag. Actually, more on ano yan, yung parang bato na salty, parang gano'n ang dating, no? Yung dalawang anak ni Lot ay mga mabubuting tao rin. Kaya lang, nagkataon lang na yun nga, hindi nila alam, akala nila they're doing the world a favor na magpa-populate, no? So yun ang problema. Um, Ngayon gusto ko ring i-mention dito, no, yung account na kung saan sinabi na kung bakit ang Panginoong Yeshua ito, isa sa dalawa. Unang-una, sabi niya, the Father judges no one. Sabi niya sa John 5 22. He gave all judgment to the Son so that all will honor the Son as they honor the Father. So, kaya hindi sumamang Father doon. Ang kausap ni Abraham ang Father. Tapos sabi niya, wala namang nakakita sa Mm. Father. Walang nakakita sa mukha ng Father. Remember, maski si Moses nakita ang likod niya eh. Saka bakit Mm. hindi ba pwede mag-appear ang Panginoon kung gusto niya? Hindi lang niya ipapakita mukha niya. Pero, He can appear as like anyone. Ah, ah, yung tinatawag na theophany, yung nag-a-appear ang Panginoon in a form of a man, no? So, ang makikita natin dito na hindi nagtatanong, kundi diretso ang sagot. So, alam natin kung sino to. Pagdating naman doon kay Lot, nagtatanong siya. Sabi niya, kayo lang ba? Meron pa bang ibang member ng household na pwedeng iligtas? Nagtatanong siya, alam niya naman eh. Pero nagtatanong siya para makilala natin kung sino siya. So I hope na naintindihan natin to. Hindi ito out of like, ang Panginoon hindi niya alam kung anong nangyayari or hindi niya alam ba't siya nagtatanong. Nagtatanong siya for our sake para makilala natin kung sino siya. Hindi dahil sa hindi niya alam, akala natin hindi niya alam or what, no? So, hindi ito ordinary angel. Ngayon, pagdating nung umalis na sila, um, ang nangyari, sabi doon, and the Lord sent uh, fire from heaven from the Lord. So, dalawang Lord ang binanggit doon. May Lord na nando doon kay Lot at may Lord na nasa heaven. So, the Lord sent fire from heaven from the Lord. So, merong makikita natin dito yung presence ng Father and the Son, no? Ang Son ang nagja-judge, siya lagi ang ka-interface. So, yun ang gusto ko Mm. ma-emphasize diyan, no? Ngayon, another thing dito na gusto kong emphasize yung si Abimelech. Si Abimelech, eto no, kasi ang Diablo ngayon alam na niya na through Sarah siyempre mabilis din ang balita niyan eh. Nung nalaman niya, "Oy, alam niyo ba na napangakuan si Abraham?" Siyempre naririnig din nila 'yon eh. So through Sarah. Kaya nga binabaog ng Diablo ang si Sarah para hindi mag-produce ng Mm. ay, ano. So ngayon, since may pangako na through Sarah, ang unang attempt gusto siyang i-defile. Yeah, gusto siyang i-defile. Una si Mm. Pharaoh. Ngayon, si Pharaoh hindi pinayagan, so nakaalis. Pangalawang defile si Abimelech. Si Abimelech, Na, ay oo. nakita ito, nangyari itong issue kay Abimelech right after nung dumating ang Panginoon, not long after that. Nung nalaman na, sabi, may time na kasi kung kailan lalabas eh. Sabi ng Panginoon, pagbalik ko next year, on this time of year, kasi ang dalaw niya is Yom Teruah. So kaya pinanganak si Isaac na Yom Teruah, o Rosh Hashanah o Yom Teruah. Sabi niya, pagbalik ko next year on the time of life, mayroon ka ng anak. Sabi niya ng anak. Kaya not long after that, si Abimelech nakita niya ang isang 90-year-old woman o 88, 89 na
ang ganda-ganda. Pero 89 years old, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi si Sarah, hindi siya tumatanda. Ganon din sa Abraham. Ayon yan sa Book of Jubilee. Kaya makikita natin, hindi lang sa sasabihin, ay may mga matatanda naman na magaganda pa rin. Pero marunong naman siguro Mm. pumili yung mga hari. Hindi naman sila pipili ng matanda, di ba? Kasi Mm. nila nakilala na matanda na ito si Sarah. So, ngayon, natutulog si Abimelech, biglang dumating ang Panginoon. Sabi niya, patay ka na. Siguradong patay ka na. Hindi na siya tinanong eh. Sinabihan na siya, patay ka na. Sabi, bakit? Eh, ang kinuha mong babae, may asawa yan. Ang asawa niya, propeta. Sabi niya, hindi ko naman ginalaw ah. Kaya nga, sabi niya, kaya nga winarningan muna kita ba? Sabi niya, hindi naman yata tama na parurusahan mo ko na hindi ko naman alam. Sabi niya, magkapatid sila. Sabi niya, kaya nga sinasabihan kita, isoli mo eh. Ayun. Kaya fair ang Panginoon, hindi naman katitirahin ng walang warning, ano. So, ayun, sinoli niya, gagalit pa siya. Ba't nyo kasi sinabi magkapatid kayo? Di ba? So, ayun. Anyway, ang point dito is, si Abimelech, in as much as ibang ano siya, naniniwala siya sa Panginoon, sa warning. Kasi kung iba-iba yan, panaginip lang to, wala yan. Di ba? Nanagyan, masamang panaginip, tutuloy pa rin eh. O, pag tinuloy, patay ka na. Di ba? Yun. So, yun ang gusto kong emphasize diyan. Ang mga tao, bakit ang mga tao ay nag-a-act the way they act? Di ba? Kapag nasa paligid ka ng isang righteous person, most likely, mahahawa ka. Yan yung ano na yun eh. Yan yung isang ano rin eh. Kapag ka nasa lugar ka naman ng mga unrighteous, kailangan you have to stand firm to the end. Parang silat. Kasi pag hindi, ay madadamay ka sa parusa. Mga kapatid, mga kaibigan, nasa pagitan tayo ng napakaraming nasa pagitan tayo ng Sodom and Gomorrah. Let's put it that way. Para tayong silat Mm. sa Sodom and Gomorrah. Mm. Ganun ang sitwasyon natin. Yes. Na ano bang Kumisan, gagawin natin? hindi na, kumisan, nandun na tayo sa ano na hindi natin maiwasan yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. But then, nandun pa rin yung pagnanasa at pag-desire natin na totally makasunod sa Panginoon. Yan. Kasi yung iba, sasabihin nila yung alam mo yung ano yung if you can't beat them, join them. O kung Join di naman them. when you're in Rome, do as the Romans, be like a Roman, Mm. or do as the Romans do. Hindi po ganun, ano? We have to be ourselves kung saan man tayo. As a believer naman. So, Kahit ang saan tayo. Oh, nakikita ko dito, Brad, we can be separated according sa ating mga actions, yan. sa ating pananalita, sa ating mga ginagawa sa kapwa, Mm. na kahit hindi pa tayo totally physically separated, yung pagsunod na lang sa utos ng Panginoon, yun ang nagse-separate sa atin sabi, sa mundo. Yan. No? Tsaka kung magi-stand firm tayo to the end, para tayong silat na susunduin tayo ng Panginoon, kukunin tayo, no? At Isi-separate, magkakaroon ng separation. oh, Parang nakita wala. natin doon, God, na Oh, nagkaroon ng separation, di ba? ito yung Separate ng rapture Panginoon. ah. Ito yung Di pala yun. oh, well ito yung Physically saved. ito yung Oo. harpazo. You're being snatched away. Hindi That's rapture as the way kasi ang harpazo hindi means siya rapture. snatch away. Kaya ang ginawa nung angel, ginawa ng Panginoon, hinawakan niya yung kamay ng ano nung ni Lot tsaka yung ni Mrs. Lahat. Tapos yung dalawang Si babae, Mrs. Lahat. itinakbo na. Kaya hirap na hirap kasi matanda na sila. Inano siya, Oo itinakas nga. Oo. ng madaling Mm. araw. Tinakas na madaling araw. Dito makikita So natin, nakita natin, hindi magic yung pagligtas sa kanila, no? Physical physical na talaga. physical. Oh. Tsaka ito makikita natin, ano, Actual. kapag ang mga tao na nasa paligid natin, kapag inaano tayo, bubulagin ng Panginoon yun eh.
Lalong Mm. hindi nila makikita yung nakikita natin. Binubulag sila. So, 'di ba, binulag ng angel, binulag ng Panginoon yung mga tao na gustong pasukin yung bahay niya, no? So, ito literal, pero it could also be symbolic, no? Yung mga taong halang na talaga ang kaluluwa, no? Um, o yung may nagsasabi nga mga halal daw ang kaluluwa eh. Mga so ano na dapat Hala. dapat Okay. binubulag ng Panginoon eh para hindi makita, no? Ah, Yes. hindi na nila makikita katotohanan. So there's no point na makipag-usap ka. Kaya si si Lot, pilit niyang nakikipag-negotiate siya. Kinuha na siya ng Panginoon kasi wala nang mangyayari diyan. They made up their mind. Bulag na eh. Wala nang Mm. pag-asa mga yan. So ang gagawin mo lang, iligtas mo na lang sarili mo in time. So At nung dating araw, may natutunan din tayo, Brad. Kasi kumbaga, dito nga nakita natin yung katapatan ni Abraham, ni Sarah, at ni Lot. oo, But then, yung kanyang misis ay na-judge dahil sa oo. kanyang kulang na pagtitiwala Eh, dun sa mga, love of this world. Yung kasi bumalik siya. yeah, Ang sabi kasi she doon, loved the world. lumingon daw. Pag tiningnan mo ang Hebrew Mm. word talaga, hindi siya lumingon, bumalik siya. Bumalik siya. So, Nanghihinayang siya sa nag-backslide. buhay niya. O Mm. nag-backslide. May gustong kunin. Kaya ito po, no, kapag So, it's an example of backsliding. backsliding, pag bumalik tayo, hindi mo alam kung kailan ka tatamaan eh. Eh, tinamaan, wala na. Yun ang problema. Kaya huwag tayong magpapakasiguro. Kaya nga sabi sa Ezekiel 18, saka Ezekiel 33, kapag sabi ng Panginoon, kapag sinabi ko sa isang righteous na tao na siya ay mabubuhay, at nagsimula siyang magtiwala sa kanyang righteousness, at ginagawa na niya ngayon ang mga ginagawa ng masamang tao, lahat ng Mm. kabutihan niya na ginawa ay hindi ikikredit sa kanya, Mabubura. kundi Mm. mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Ngayon, kapag sinabi naman niya yung isang masamang tao na mamamatay ka sa iyong kasalanan at natakot at nagbago, sinoli niya mga ninakaw niya, yung mga kinuha niya, binigay niya, tapos naglakad na siya sa path of righteousness, na hindi na siya umalis doon. So, hindi siya mamamatay. Lahat ng Mm. ginawa niyang kasalanan in the past ay hindi na babanggitin sa kanya. Mm. Sa kanyang kabutihan, siya ay mabubuhay. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So anong ibig sabihin nito? Kaya sabi ng mga sages, para maligtas ka, magsisi ka a day before you die. Sabi niya. Mm. O bago ka mamatay, alam mo mamamatay ka ngayon, o bukas, magsisi ka na ngayon. Eh ang problema, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Kaya sabi ng mga ng mga disipulo, ng mga sages, hindi naman namin alam kung kailan kami mamamatay. Exactly, that's the point. Hindi mo alam, kaya magbago ka na ngayon. Kaya sabi sa Hebrews Mm. 3, Hebrews 3, today if you hear His voice, do not harden your heart. Kapag narinig mo ng Mm. boses niya, huwag mo nang tigasan ng Sunod puso. agad. Kasi hindi mo na alam kung kailan ka, kung ano Sunod yung agad. kasunod. Yan, no. Kagaya nung may nabanggit ka kanina, Brad, na kapag gumawa ng mabuti, tapos gumawa ng masama, ay Oh, napapahamak. yan, no. Naalala ko dito yung sinabi ng Panginoong Yeshua na, yung may mga disciples siya na i, line up or pinahayag yung kanilang mabubuting gawa sa kapwa. Mhm. Nagpagaling kami ng mga may sakit, Yan, no. nagpalayas ng mga demonyo. Oh, Matthew Pero chapter sabi ng Panginoon, 7. hindi ko kayo Oh, kilala. hindi ko Hindi ko kayo kayo kilala. kilala kasi hindi marami pala sila mga utos ng Panginoon na hindi sinusunod. So Yan. mababaliwala yung good works mo kapag ito yung ginagawa mo pero iba rin Mababaliwala yung yung marami ka. performance mo. Yung performance, kasi Oh, performance yung nagpo-prophesy, performance, not papagaling. by faith. Oo, hindi by righteousness, hindi yung good works. Yung So good works ay yung nagpapasikat Torah. sila. O yung Sinusunod sila dahil doon. yan, no, dahil Pwedeng ibig sabihin ganun. prophesying, nagpi-preach sila, Oo. nagtuturo sila ng ano, Nakakapagaling. papagaling Mm. sila, tapos sila ay nagpapaano ng mga demonyo. Performance yun eh.
pero hindi nila sinusunod ang utos ng Pampadami ng Panginoon. O, pampadami ng member. pampasikat sila. Sumisikat sila But eh. then, Ang galing. ano sagot ng Panginoon? Nakaka-miracle miracle Um, preacher, gano'n, di ba? yeah, Pero hindi naman nasunod sa Torah. May kalalagyan. Yan ang problema. yeah, lalo na. Lalo Oh, na yung Sabat. Ayaw nila ng Sabat. ayun. Ayaw Eh, na magpahinga ng Sabat. oh, basta Pinakamadaling utos. basta Na makakontra dapat lang. na pwede. Yeah. Ang pinakasimple na lang dyan, Sister Deb, yung pagkain eh. Yeah. Yung pagkain, pwede mo, marami ka naman pwedeng kainin na hindi naman kailangan magkasala eh. Pero talagang pinipilit pa yung pagkain na magkakasala. At iibahin pa ang Mm. Biblia, di ba? Nilinis na yan. Eka. Talagang Oo, pray kontra. pa. Oh. So, yung Sabbath, So, yun pala yung oh, kontra sa Torah. Sa oh, yun. One oh, example. yun ang Kontra sa Torah. anomia kasing ginamit na word doon sa chapter 7, Yeah, oo. Matthew chapter Mm. 7, 21 to 23. Yung translate na lawlessness is actually anomia. Ang ibig sabihin talaga ng anomia is against the law, hindi lang lawlessness. Kasi pag ang lawlessness, wala kang law. Wala kang law. Mm-mm. Wala kang sinusunod na law. Pero, ang against the law, rebel ka kapag itinuturo mo pa sa iba. Mm. Tinuturo mo pa sa iba. Kaya tingnan mo, itong mga miracle workers na to, itong mga prophets na to, nagpa-prophesy sila, nag-miracle, gumagawa ng milagro, paalis ng demonyo. Mm. Sobrang powerful nila, di ba? Kapag sinabi nilang wala na ang Sabat, wala na ang Torah, wala na yung law, di ba mas Wala paniniwalaan na yung sila? mga faith. Mas Mm-mm. paniniwalaan sila kaysa dun sa wala ka man lang, hindi ka man lang makapagpagaling kahit isang may lagnat eh. Di ba? Mm-mm. Hindi ka man lang makapagpagaling ng ano, di ba? So yung mga ganon, di ka man lang, wala ka man lang parang di ka nag-speaking in tongues, di ba? Hindi ka ganon. Wala tayong ganon system, Deb eh. Pero, Mm-mm. ang meron tayo, nasunod tayo sa Torah. Yun na lang ang pag-asa Yes. natin kasi hindi naman tayo nakakapagpagaling. Hindi naman tayo nakakapag-paalis ng demonyo. So, ayoko nga may ganun eh. Ayoko lumapit sa may demonyo eh. Kakatakot yung ganun. Di ba? So, hindi naman tayo nakakapag-prophesy ng mga darating na panahon, di ba? Ang ano na lang natin, yung susunod na lang tayo sa Panginoon. Yun na lang ang ano natin, pag-asa eh. Di ba? Mm-mm. Sister Deb, wala na yata tayo oras, ano? Okay, so napakaganda at very fruitful yung mga nabanggit at na bahagi sa atin ni Brother Richard. And bilang sabi nga, pag-wrap up ng buong katuan ngayong araw na ito, o oras na ito, ay define po rin define pa rin natin yung saan ba nakasentro yung karakter ni Abraham. So dito po ay mapapansin natin na si Abraham ay hindi lang alam na alam niya yung Torah, kundi pinapractice niya at tinuturo niya sa iba. At ang isa sa mga evidence ay yung kung paano siya magtrato sa mga dayo, mga bisita, sa mga taga-ibang lugar. Palagi siyang may nakahandang tulong in case na may madayo sa kanya na nangangailangan. And also, yung kanyang kung paano na-practice niya yung Torah, ibig sabihin, bilang tao, tayo din kayang-kaya natin ma-practice ito bilang tao at mga, sabi nga, pinili ng Panginoon. Sabi nga, many are chosen, but many are called. Lahat kinol, lahat kinawag ng Panginoon, but few are chosen. Sino ba yung chosen? Sila yung mga tumalima sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos. And also, pansinin din natin yung character ni Sarah. She is a forgiving person. Paano siya nagpatawad kay Hagar at the same time at naiintindihan niya yung kanyang role, naiintindihan niya yung karapatan ng kanyang anak na si Isaac at ng kanyang pamilya, kung gaano kaimportante at ganun din bilang asawa. Sabi nga, parang modern wife si Sarah kasi nasasabihan niya si Abraham. Sabi niya, yung ano mo, ganito, may problema. Bakit? Sabi niya, bahala ko anong gusto mong gawin sa kanya. So, medyo na ano tayo doon, hindi sila yung makaluma na
mas makaluma pa yung mga ninuno natin sa mga pagdating sa pagtrato ng mag-aasawa sa isa't isa. And then, sa lahat ng ito, nakikita natin na ang karakter nila ay patuloy, ay umiinog pa rin sa Torah ng Panginoon. Sana maging kagaya nila, maging faithful din tayo sa ating Panginoon. So, ibalik natin kay Brother Richard para sa closing prayer. Okay, And tayo. Benedict. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin na muli po kami makapaglingkod sa inyo sa inyong sa pamamagitan ng radyo at may ahiyag namin ang Parisha Bayira patungkol sa mga mabubuting gawa ni nila Abraham, nila Lot, nila Sarah at ang mga kasamaan na ikinamumuhian ninyo sa nagawain ng Sodom and Gomorrah ay nawa ay wag namin um, Yes. gagaya kahit sa maliit na bagay. Dapat ang mga gawain na mabubuti na ikinalugod ninyo, mga gawain ni Abraham, ni Sarah, ni Lot, ay ito ang aming magawa. At ito ay aming maisabuhay at maging consistent kami sa paggagawa ng mga mabubuting bagay. Para pag Yes. dumating ang panahon na kami ay iyong dadalawin, kami po ay maipapasa sa inyong standard. Panginoon, nawa Mm. ipagpalain ninyo ang inyong salita na ito'y manahan sa puso ng mga nakapakinig at makakapakinig ng inyong mensahe. Ibinibigay po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Amen. At Amen. Mm. nga niya, ang Panginoon, si Moses, na sabihan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Yivarechecha Adonai b'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'kunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Atin pong mga tinalakay ngayon, ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorsogon Ministries. At patuloy po natin i-share ang mga lessons dito sa ating mga friends. Kung nais po natin maging instrumental sa pagpapalawak ng Torah ng Panginoon, na malaking bagay po na itong programa natin ay mabahagi niyo po sa buong Pilipinas. Sapagkat ito lang po ang programang ito ang nagtatalakay ng Torah portions in Tagalog at through radio program and also sa ating Light of Messiah Sorcerer Ministries Facebook page. At tandaan po natin, patuloy po natin i-enjoy ang ating Sabat ngayon, and also tandaan po natin ang taong sumusunod sa Panginoon na siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Farrello, with Brother Richard Season sa kabilang linya. Shabbat Na shalom. nagpapaalam patuloy na bumabati sa inyong lahat ng Shabbat Shabbat Shalom. shalom.